Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Basic GSM. At ngayong araw po na to, meron po sa ating dinala na Vivo Y17. Vivo Y17. At ang problema niya po ay LCD. Basag po yung LCD niya sa loob. Basag po. Kung makikita nyo sa touchscreen, halos walang masyadong basag. Walang basag. As in, walang basag sa touchscreen. Tingnan nyo po. Buhayin po natin ha. Ayan po. Kita nyo po. Ayan po yung basag niya sa gilid. Pero nagdi-display pa siya. Ayan po. So, kita nyo po yung basag sa gilid. Ayan na itsura niya. Yan po yung itsura. So, nagdi-display pa po ang kaso. Hindi nyo na makita yung kalahati. Tapos, yung kalahating part niya ay hindi na rin po matouch. May pagkakataon hindi na rin po matouch. So, mahirap na po talagang gamitin. Ano po? Mahirap na po siyang gamitin. So, yan. Na-try po nating pindutin yung emergency call. Ayan. Napipindot pa naman po. So, ang gagawin po natin, magpapalit po tayo ngayon ng LCD niya. Papalitan po natin yung LCD. So, tara, samahan niyo po ako. Umpisa na natin. Off po muna natin. Then, disassemble po natin. Then, tanggalin po natin yung kanyang LCD. Vivo Y17 po. Ito po itsura niya. Vivo Y17. Ayan po. Yan po yung itsura niya. Vivo Y17. So, tara po. Umpisa na natin.
guys, kunin natin yung ating bagong LCD. So ito po. Ito po yung ating bagong LCD. Tignan po natin, check natin. Ito po siya. Oops, teka, magpapalit lang po tayo ng ilaw ah. Yan. Para mas makita po ninyo. So yan po yung bagong LCD. Ayan. Ayan po siya. Ayan po yung itsura. So okay po, may tape. Yung mga resistor capacitor niya may tamang tape. Kasi kapag wala yung tamang tape na yan, possible po masira yung LCD natin kaagad. Magga-ground dun sa pinaka framing, aluminum framing. So possible masisira kaagad kapag ganun. So check po natin yung butas, tama. Compare po natin. Okay. So tara, testing na po natin. Testing po. Dali lang po po natin i-testing. Maglagay tayo ng support sa ilaw. Biglang yan. So yan. Testing po ito. Palagi nyo pong tetestingin yung mga bagong LCD. Huwag nyo po muna lalagyan ng adhesive. So check po natin. So yun po. Yan. Then dapat po natin yung ating battery. Yung battery nya. So ayan, testingin na po natin. Medyo testing po. Vivo Y17. Ayan. So check po natin kung okay yung touchscreen nya, kung tama po ba yung calibration, kung napipindot po lahat ng part, para wala po tayong maging problema, hindi na tayo magsusoli pa. Magastos po kapag nagsusoli ng nagre-return ng item na defective. Halos na pupunta lang yung gawa doon sa shipping, sa pagre-return. So, check po natin. Emergency call po. Teka lang po Okay. Tagal po kasing ma-activate ng emergency call. So, check na po natin. So, okay po. Tignan natin kung okay po. Okay po, wala po tayong nakitang hindi tama sa kanya.
So, okay po. Okay po. So, ang gagawin po natin, lalagyan na po natin ngayon ng adhesive, then ipipix na po natin siya. Tara. So, tutuyuin naman po natin siya ng 10 minutes. 10 minutes po ang pagpapatuyo sa kanya. So, ayan lang po natin siyang matuyo ng 10 minutes. After 10 minutes, pwede na natin siyang pagdikitin. Then, assemble na natin siya. So, wait lang tayo ng 10 minutes. So, ipopost ko po muna yung ating video para po hindi na masama yung 10 minutes dun sa video. So, i-check po natin ngayon kung okay na yung consistency niya. Kung matigas na po. So, okay na po. Matigas na. Matigas na po yung consistency nung adhesive. Pwede na nating ilagay. Pwede na natin silang pagdikitin. So, umpisa na po natin. Okay. Siguraduhin nyo lang po pag idinikit nyo, swak na swak po yung pinakasakto po nya. Yan po. Oops. So, una po muna sa unahan. Yung gilid, dapat po saktong-sakto yung gilid. Pasok yung gilid. So, dito po natin nilalapat ngayon. Ayan. Sa baba naman. So, abot po. Sakto po. Ayan.
Pati po dito sa side yan. Yan po yung magandang lubog nung nung LCD. Lubog na lubog po yung gilid niya. Pag napakapal po kasi ng adhesive, aangat po yung gilid eh. Pero madikit pa rin. Ang kaso lang, hindi magandang tignan. Kaya kung magdidikit po kayo, manipis lang. Manipis lang ang adhesive. Pero siguradong yung tuyo na siya. Kasi kapag tuyo na, kahit manipis lang, makunat po yung niya. Makunat po yung dikit. So, hindi nyo aalalahanin na matatanggal siya. Tapos hagod lang po. Hagodin nyo lang saan pwede. Yan. Dito rin po sa kabilang side. So, nakikita nyo yung mga excess po ng adhesive sa gilid. Opo, habang hinahagod natin, natatanggal din siya. So, So dito po sa baba na to, kung saan yung nandoon yung pinaka circuit niya, dahan-dahan lang po yung hagod dyan para hindi po siya ma-damage. Yan. Magbabawas lang po tayo ng ilaw. So lagay na po natin. Okay po. Dali lang po yung plastic. So, okay lang. Hindi natin tanggalin. Tapos lapat na po natin to. Yung pinaka plastic po ng battery. Dali lang po. Yan. Then lagay na po natin yung battery. Yan. Bawasan po natin yung kalat sa table natin para dito natin siya ilalapat. Yan po. Then testing na po ulit natin. Testing. Pagkatapos nating i-testing, lagay na po natin yung mga screw. Then yung lang po, ayan. So, hintayin lang po natin mag-open.
Vivo Y17 po. Yung Vivo Y17 po, paalala ko lang, kaparehas din lang po siya ng LCD ng Vivo Y11. So yung Vivo Y11 tsaka Vivo Y17, iisa lang po sila ng LCD. Iisa lang po sila ng klase ng LCD. So okay po. Nakakailang pindot sa emergency pero napipindot siya. Siguro nakaset sa phone yun eh. So one click naman po karamihan. Okay. Okay po. Then power off po muna natin ulit. Lagay natin yung mga screw, mabilisan lang. Okay. Check po ulit. Oops. Okay. Tagal lang pala. Kailangan isang pindot. Maghihintay lang. So okay po. So guys, maraming salamat po at hanggang dito na lang po yung ating video. At sana po ay may nakuha kayong tips and ideas kung paano magpalit ng Vivo Y17. Vivo Y17. LCD po ng Vivo Y17. Ayan. Muli po maraming salamat at pagabayan tayo ng ating Diyos hanggang sa susunod po nating mga video. At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe dun sa channel natin. At pakiclick na po yung notification bell para updated po kayo dun sa mga susunod pa nating mga videos na pwedeng mapagkunan ng tips or idea sa paggawa. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless po.